Good morning mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Isa na naman pong napakasaganang biyaya ang kanyang binibigay. Ang kanyang pag-ibig ay bago at sariwa sa umagang ito. Sige po, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo nga po talaga ay magbigay ng mga papuri, ng salita, ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! We worship you today, Panginoon. Kinikilala namin, O God, na ang araw na ito ay isang napakasaganang biyaya na nagmumula sa iyo. Kinikilala ka namin, Panginoon, aming Diyos na puno ng kalulhatian, puno ng karangalan at kapangyarihan. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming pagdakila sa araw na ito, O God. Naging tapat ka sa amin sa nagdaang mga araw, maging sa umagang ito, pinaparanas mo sa amin ang iyong dakila at walang hanggang pag-ibig. Salamat, Panginoon, maging sa mga pagpapala na inilalaan mo sa amin para sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po ang aming mabuting Ama na nagsusupply ng lahat ng aming mga pangailangan. Ito man po ay kalakasan, karunungan, pag-iingat, O Diyos, probisyon sa lahat ng mga pangailangan namin, pinansyal at material. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ay Diyos, ikaw ay aming Panginoon. Karapat-dapat ka ng aming mga buhay, O Diyos. Sa umagang ito, dalangin namin na talagang maibigay namin ang atensyon na para sa iyo, Panginoon. Ma-enjoy namin ang mga salita mo at mas makilala ka pa namin, O God. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang lesson number 3 sa Gospel Class, pinamagatang ang pagkapanginoon ni Jesus. Layunin ng pag-aaral na ito na talakayin ang matuwid na dahilan kung bakit si Jesus ay Panginoon. Sang-ayon po sa Biblia, mga kapatid, alam na natin yan na lahat ng tao ay nagkasala. Makikita natin yan sa Romans 3:10 at sa Romans 3:23 na sinasabing ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So maliwanag pong sinasabi sa ating binasa na lahat ng tao ay nagkasala. Kasama po tayo dyan. At ang lahat ng kasalanan ay ayon sa John 8:34 ay alipin ni Satanas. Basahin natin ang John 8:34. Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan." So, ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng tao na gumagawa ng kasalanan ay napapailalim o nasa ilalim ng pagkaalipin ni Satanas. Si Satanas, mga kapatid, ay masama at baluktot ng amo. Kanyang winawasak at sinisira ang buhay ng tao. Alam natin niya sa John 10:10 na siya ay pumunta rito upang magwasak at ang lahat ng mga taong nasa ilalim ng kasalanan. Nakikita natin, diba, wasak ang buhay, sira ang buhay, walang maayos na pamumuhay. Bunga yan ng kasalanan sapagkat sila ay napapailalim sa pagkaalipin ni Satanas na walang ibang nais na gawin upang mawasak. So sa ating mga binasa ko sa inyong mga kapatid, ay inilalarawan ang taong nasa ilalim ng pagkapanginoon ni Satanas o nasa ilalim, kontrolado ng kasalanan. Pero mga kapatid, ang mabuting balita, si Jesus ang tunay na Panginoon at siya ang Panginoon na ating tinanggap sa ating mga buhay. Ngayon ay titingnan natin at sasalaminin natin ang ating mga sarili sa ating mga 3 puntos na pag-aaralan kung bakit kailangan si Jesus ay gawing Panginoon ng ating mga buhay. Kaya ang tanong ko po sa umagang ito sa inyo, sa ating lahat, mga kapatid, si Jesus na ba ang tunay na Panginoon
ng buhay mo. So, 3 bagay ang ating pag-aaralan para makita natin kung si Jesus na ba ang tunay na Panginoon ng ating buhay at bakit ba talaga kailangan gawing Panginoon ng ating buhay ang Panginoong Jesus. Basahin ko po ang Isaiah 43 verse 1. Israel, itong sinasabi sa iyo ni Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So ang unang point mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos para maging Kanya. Binasa natin ang sabi ng Panginoon, ikaw ay akin. So mga kapatid, karapat-dapat na gawing Panginoon si Jesus ng ating mga buhay sapagkat tayo ay para sa Kanya. Nilikha tayo ng Panginoon na may dahilan, hindi para mabuhay tayo para sa ating sarili. Nilikha tayo ng Panginoon upang pamahalaan niya, maging sa Kanya. Siya ang masunod sa ating mga buhay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para sa kasalanan. Hindi tayo niya nilikha upang magpaalipin kay Satanas. Walang saysay ang ating buhay kung tayo ay napapaalipin sa kasalanan o kay Satanas. Dahil ang purpose, layunin ng ating buhay ay para sa Panginoon. Hindi tayo nilikha para sa ibang mga bagay, para magtamasa ng kayamanan, bagamat hindi ito masama. Hindi ma-focus lang natin ang ating buhay para sa kayamanan, para sa kabantugan, o sa makamundong karangyaan. Kagaya po ni Solomon, ang example dito mga kapatid, siya ay masasabing talagang naranasan na ang lahat ng karangyaan sa buhay, ang ginto, kayamanan, katanyagan, at maging ang kasiyahan, lahat ng kasiyahan sa mundo. At sabi nga, di ba, marami siyang babae, 1,000 ba na babae ang meron si King Solomon. At siya ay namuhay talaga sa kasiyahan ng laman at sa kapalaluan at kayabangan. Naranasan niya ang lahat ng kasiyahan sa buhay na pwedeng i-offer ng mundong ito. Siya ang pinakamayaman sa lahat ng tao sa kanyang henerasyon, pinakamatalino kumpara sa lahat ng pantas, mas kilala at pinaka makapangyarihan sa lahat ng hari sa kanyang kapanahunan. At lahat ng bagay na naisin niya ay nakukuha niya. Pero anong sabi niya doon sa Ecclesiastes o sa mga ngaral 12:8, sinabi niya na walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Mga kapatid, pinapakita dito na ang buhay na ginugol sa makamundong kasiyahan ay siguradong magwawakas din sa kawalan ng kasiyahan. Walang iba talaga na pwedeng makapag-satisfy sa buhay ng isang tao kundi ang makapamuhay tayo para sa Panginoon, sapagkat yun ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Nilikha tayo para maging sa Panginoon, para si Jesus ang maranasan natin na nagbibigay ng kasiyahan sa ating buhay, sapagkat si Jesus ay mabuting Panginoon. Hindi siya kagaya ni Satanas o ng ibang Panginoon sa mundong ito na ang naisin ay manakop, mang-api, magpahirap. Ang Panginoong Jesus, kapag siya ay Panginoon ng ating buhay, wala siyang ibang naisin kundi para sa ating kabutihan, para sa ating ikagaganda ng ating buhay. Ang sabi sa Pahayag 4:11, basahin ko po sa King James Version dahil dito yung nais kong bigyan diin. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Mga kapatid, tayo ay nilikha para sa pleasure ng Panginoon, para sa kanyang kasiyahan.
dapat na ang ating buhay talaga ay nagagamit para mapasaya, mapangiti, mabigyan ng kaluguran ang Panginoon sa ating mga buhay. At in return naman, kapag nagagawa natin yan, di ba? Tayo mismo ay nagiging masaya rin. Nakakaranas din tayo ng fulfillment, ng katuparan, ng kapunuan ng ating mga buhay kapag nagagawa nating mabigyan ng pleasure, ng kasiyahan ng ating Panginoong Jesus. At sabi po sa Efeso 2:10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating mga buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, nilikha tayo upang mamuhay ayon sa layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. So kung sinasabi pala natin na si Jesus na ang Panginoon ng ating mga buhay, dapat na yung layunin niya para sa ating buhay ang ating naipapamuhay, ang ating nalalakaran, ang nakikita na nagaganap sa ating mga buhay, mga kapatid. Hindi tayo nawawala doon sa itinakda ng Panginoon na ating lakaran, na ating gawin, na tayo ay maging merong plano ang Diyos, na merong siyang ninanais noong pamana nilikha na ikaw yan, ikaw magiging ganyan ka. At kung si Jesus ang Panginoon ng ating buhay, dapat na nangyayari na yan ngayon, na nakikita natin na meron ng nagaganap, na yung plano ng Diyos ay nakikita natin na nangyayari, natutupad na, nalalakaran natin sa ating buhay sapagkat itinakda niya na yan para sa atin. So iyan ang isang pagpapakita kung bakit si Jesus ay dapat nating gawing Panginoon, at nilikha niya tayo upang makasama ang Diyos magpasawalang hanggan. Sa Psalms 23 verse 6, ang sabi doon, tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay Panginoon ng ating buhay. Nais niya na tayo ay makasama magpawalang hanggan. Bakit? Dahil tayo ay nilikha para maging Kanya. Hindi nais ng Panginoon na tayo ay nabubuhay ng hiwalay sa Kanya. Nais ng Panginoon na tayo ay nakadikit sa Kanya. Yung bondservant nga po, mga kapatid, di po ba? Pag sinabing bond, maalala nyo yung mighty bond, talagang dikit, hindi mapaghihiwalay. Ang nais ng Panginoon talagang ganoon ang maranasan natin, na tayo bilang Kanyang pag-aari at bilang siya'y ating Panginoon at tayo ay mga servant, lingkod ng Panginoon, nakadikit tayo sa Diyos, nakadikit tayo sa Panginoon. Kung nasaan siya, na andong tayo. Kung ano ang plano niya, nagagawa natin. Kung ano ang tinakda niya sa ating buhay, nalalakaran natin sapagkat nilikha tayo ng Panginoon upang maging Kanya. Hindi maging pag-aari ng kaaway, hindi magpaalipin sa kasalanan, kundi alipin ng Panginoon pero aliping malaya. Kapag si Jesus ang ating Panginoon, bagamat tayo ay alipin ng Diyos, mararanasan natin ang tunay na kalayaan sapagkat nilikha tayo para maging sa Kanya. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Kanyang plano para sa atin. Amen po ba? Hallelujah! Mga kapatid, ang pangalawang dahilan kung bakit si Jesus ay dapat gawing Panginoon ng ating buhay, sapagkat tinubos tayo ni Jesus para maging Kanya. Sabi sa 2 Corinthians 5:15, namatay siya para sa lahat
upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Mga kapatid, pinapakita sa verse na ating binasa na tinubos na tayo ng Panginoong Hesus. Siya ay namatay doon sa krus. Sa anong dahilan? Para tayo ay mamuhay, ipamuhay natin ang buhay na meron tayo ngayon, hindi na para sa ating mga sarili, kundi para na sa Kanya, para na kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin. Kasi nga nung tayo ay nasa kasalanan pa, sino ang nagmamay-ari sa atin? Ang kaaway, si Satanas. Tayo ay pagmamay-ari ng kasalanan. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus, doon sa krus ng Kalbaryo ay natubos tayo at nakuha tayo sa pag-aari ng kaaway na ibalik tayo sa ating Panginoon na siyang tunay na nagmamay-ari sa Kanya. At dahil tayo ay tinubos na, na-redeem na ng Panginoon, wala na tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Hindi na dapat ang kasalanan, hindi na dapat ang sarili natin ang nasusunod sa ating mga buhay, sapagkat tayo ay tinubos na para maging para sa ating Panginoong Hesus. Nagdadala ng matinding galit o puot sa Diyos ang kasalanan. At ang galit ng Diyos ay naibuhos kay Hesus bilang ating kapalit. Ganyan po ang nangyari, mga kapatid. Dahil sa makasalanang kalagayan ng ating buhay, galit ang Panginoon sa atin. Pero at ang galit na yan ay naibunton sa ating Panginoong Hesus at nagdulot nga ng Kanyang pagkapako at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo bilang kapalit ng ating mga kasalanan. Siya ay namatay, o si Jesus ay namatay doon sa krus at nabuhay na muli mula sa mga patay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Yan po yung nangyari. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus, binayaran ang lahat ng ating kasalanan. At dahil binayaran ang ating kasalanan, tinubos ang ating kasalanan ng Panginoong Hesus, tayo ngayon ay pag-aari na niya. Di po ba kapag yung ating alahas ay naisanla natin sa pawn shop, sabihin, hindi mo hawak yon ngayon, hindi mo yun pag-aari. Pero once na ikaw ay bumalik sa pawn shop, binayaran mo, tinubos mo yung alahas na dati namang pag-aari mo, mababalik yun sa'yo at ikaw na ngayon ang muling magmamay-ari niyan. Ganyan po nangyari sa ating mga kapatid. Tayo ay once na naisanla sa kasalanan o sa pagkaalipin ng kaaway dahil sa ating kasalanan. Pero doon sa kamatayan ng Panginoong Hesus, tayo ay natubos at naging muling pag-aari. Nabalik tayo sa tunay na nagmamay-ari sa atin, ang Panginoong Hesus. At dahil dyan, tayo ay para na kay Hesus. Siya na ang may karapatan, siya na ang may kapangyarihan na tayo ay pagharian. Hindi na ang kasalanan, hindi na ang ating sarili ang dapat na naghahari, ang dapat na nasusunod sa ating mga buhay. Tayo ay naibalik na sa tunay na nagmamay-ari sa atin, sa tunay na Panginoon ng ating buhay, ang mabuting Panginoon, si Jesus. At dahil siya ay napakabuti, karapat-dapat na ang ating buhay ay siya ang mamahala, siya ang gumawa, siya ang masunod sa ating mga buhay, mga kapatid. May full right ang ating Panginoon sa atin na siya ang hayaan natin na gumawa, masunod sa ating mga buhay. Dahil tayo ay tinubos ni Jesus para maging Kanya. Yan po ang pangalawang dahilan kung bakit dapat na gawin nating Panginoon si Jesus ng ating mga buhay. Pangatlong dahilan, mga kapatid, ay ang pagkapanginoon ni Jesus
ang dudurog sa pamatok ng pagkaalipin ni Satanas. Sa oras na tayo ay nagsuko ng ating buhay kay Jesus, dinudurog niya ang pagkaalipin sa atin ni Satanas. Di po ba? Kung babalikan natin ang ating buhay nang wala pa tayo sa ating Panginoong Jesus, tayo ay nasa pagkaalipin ni Satanas. At mabigat yung pamatok na meron kapag naandun tayo sa buhay na makasalanan. Mabigat ang buhay, mahirap ang buhay, walang direksyon, walang kapayapaan, puno ng kasakitan, maaaring pisikal, kalooban, at lahat ng uri ng kabigatan ang meron kapag tayo ay nasa pagkapanginoon ni Satanas. Pero nung oras na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, dinurog niya lahat ang pagkaalipin na yan ni Satanas sa ating buhay. Paano nangyari yan? Nung tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at hinayaan natin maghari si Jesus sa ating buhay. Nagpasya tayo na mamuhay, na itatalaga na ang ating buhay kay Jesus, at ninais natin na maluwalhati ang Diyos sa lahat ng bagay patungkol sa ating buhay. Mga kapatid, sabi nga po sa salita ng Diyos, ang kanyang pamatok ay light and easy. Mabuting Panginoon ang ating Panginoon. Hindi niya nais na tayo ay pahirapan. Ano mang maaring sa buhay natin ay may mga sitwasyon tayo ngayon na kabigatan sa ating buhay, kahirapan sa ating mga buhay. Patuloy nating ibigay yan sa ating Panginoon sapagkat siya ang dudurog sa lahat ng pamatok ng pagkaalipin ni Satanas sa ating buhay o maaring ng kasalanan. Meron pa bang mga kasalanan sa buhay natin ngayon na pakiramdam natin tayo ay naaalipin pa rin? Mga paulit-ulit na kasalanan o besetting sin na patuloy na nagpapabagsak sa atin, nagpapalayo sa atin sa ating Panginoon? Mga kapatid, isuko natin yan sa ating Panginoon. Hayaan natin na ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang dumurog ng lahat ng pamatok na yan sa ating mga buhay. Pagkaalipin ng bisyo, pagkaalipin ng katamaran, pagkaalipin ng panlalamig sa Panginoon, isuko natin lahat yan sa ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoon ay mabuting Diyos. Nais niya na siya ang mag-take control sa ating buhay. Siya ay mabuting Panginoon na hindi siya nagpapahirap sa atin. Anong mang mga kahirapan o kabigatan na meron tayo ngayon, i-search po natin ang ating sarili. Maaring merong pang natitira dyan na kasalanan na nagiging dahilan kung bakit may mga kabigatan sa ating buhay. Isuko po natin yan sa ating Panginoon at nag-o-offer siya ng kagaangan, nag-o-offer siya ng kapahingahan sa lahat ng ating mga kapaguran at sa lahat ng ating mga kabigatan sa buhay. Sapagkat meron tayong makapangyarihang Diyos, makapangyarihang Panginoon na siyang may kakayahan na magpalaya sa atin sa lahat ng pamatok at pagkaalipin ni Satanas sa ating buhay. Mga kapatid, gawin natin yan. Ngayon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Papaghariin natin si Jesus sa ating buhay. Magpasya tayo na mamuhay, na itinatalaga ang ating buhay kay Jesus at naisin natin na maluwalhati siya sa lahat ng araw na meron tayo sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa paglilinaw niya sa atin na karapat dapat siya talaga na gawing Panginoon ng ating buhay. Sa 3 punto, mga kapatid. Una, nilikha tayo upang maging Kanya. Pangalawa, tinubos tayo upang maging Kanya.
At pangatlo, ang pagkapanginoon ni Jesus ang dudurog sa pamatok ng pagkaalipin ni Satanas. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, para po sa ating grupong bahaginan, halimbawa, meron kayong kasamang nakikinig, ito po ang ating tanong, pwede po nating pag-usapan. Magbigay ng 3 kaparaanan kung paano naging Panginoon ang ating buhay si Jesus. Sama-sama po nating pag-usapan yan. At ang pangalawa ay saang bahagi o saan-saang bahagi ng ating buhay, ng iyong buhay, na dapat na maghari si Jesus. May mga area pa ba ng buhay mo na nakikita mo na hindi pa si Jesus ang hari? Panahon na, ngayon mga kapatid, na gawing hari si Jesus sa eryang yan ng buhay mo. Ang ating pong action plan ay talagang isuko natin ng buong buo kay Jesus ang ating mga buhay sapagkat siya ay karapat-dapat mabuting Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. At para po mas lalong mapatibay ang ating pinag-aralan mga kapatid, mag-iiwan po ako sa inyo ng memory verse sa 2 Corinthians 5:15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Jesus na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Hallelujah! Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoong Jesus, aming napakabuting Panginoon. Marami pong salamat na ikaw ay tinawag mo kami. Nilikha mo kami para maging sayo, Panginoon. Salamat sa ginawa mong katubusan sa aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At kami ngayon ay pag-aari mo na, O Diyos. Panginoon, itinededicate po namin ang aming buhay sa iyo. Dinideklara po namin sa oras na ito na ikaw ang Panginoon ng aming buhay. Ikaw na po ang maghari sa lahat ng area ng buhay namin. Nakikita mo ang aming pamumuhay sa bawat araw. Kung may mga kasalanan pa, O Diyos, kung kami ay nabibihag pa ng kasalanan, napapaalipin pa sa kasalanan, Panginoon, madali pang bumigay sa mga kasalanan, patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po kami ng banal mong dugo, O Diyos. At sa umagang ito'y tinatanggap po namin ang kapangyarihan, ang kalakasan, Panginoon, na mamuhay ayon sa iyong katwiran, ayon sa iyong kabanalan, Panginoon, na ikaw na po ang masusunod sa aming buhay, na ipamuhay po namin, O Panginoon, ang layunin mo para sa aming mga buhay, O God. Makita at maranasan namin na ikaw ay mabuting Panginoon. Mabuti ang magpasakop sa iyo, O God. Mabuti ang magtalaga ng buhay sa iyo, Panginoon. Mabuting magpagamit ng buhay sa iyo, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, O God, na talagang sa buhay na meron kami ngayon, Panginoon, ay mabuhay kami hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa iyo, na namatay at muling nabuhay para sa amin, O God. Lord, maraming salamat. Mabuti kang Panginoon. Pinalaya mo kami sa lahat ng pagkaalipin, Panginoon. At Lord, dinideklara namin na sino mang iyong pinalaya ay ganap ng malaya, Panginoon. At ang kalayaan na meron kami, Panginoon, ay gagamitin namin sa paglilingkod para sa iyo. Aming mabuti, mahal na Panginoon. Hallelujah! Salamat, salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Sa iyo lamang ang kapurihan, ang kaluwalhatian, sa pangalan ng Panginoong Jesus, at lahat ng mga tinubos at pinalaya ng Diyos ay magsasabing, Amen. Amen. Glory to God. Shalom mga kapatid.